Sok Sergeant, Southern Mindanao, mayong adlaw kaninyong tanan. Kini ang inkwentro sa tibuok kalibutan. Kini inyong alagad, ang inyong brigador Val Gilaran. Sa ngalan sa atong kauban karon nga nagbakasyon mga kabrigada, Carlo Dugaduga Sulo, nga makauban ako ninyo karon mga kabrigada sa paghisgot sa mga butang lungsodnon. General, kini ang timan ang syudad nga may kahadlok sa Dios, may syudad nga bantugan. Walay si bisan kinsa nga makapilding man lulupig tungod kay ang gamhanan sa tanan nga mao ang Dios. Mao'y makigbatok ug mulaban kanato mga kabrigada. Kung magpadayon nga kita may pagsalig o pagtugyan sa atong kaugalingon na kaniya sigurado gayud 100% nga mahitabo ang atong tanang mga tinguhag tamgo sa kinabuhi. Karong adlaw mga kabrigada nang hinaut ako na kamo sa mga kahimtang ubani ako ninyo bisag magsulo ako karon ubani ako ninyo sa paghisgot sa mga butang lungsod nun nga nagalambigit ka natong tanan mga issues nga nagakahitabo sulod sa 24 oras ug sa mga nagligad nga mga adlaw simana atong hisgutan dinhi karon mga kabrigada aron nga mapatin-aw nato kining mga butang nga mga lungsod nun. Una dinhi mga kabrigada sa atong imbukada ang pagvito ni Gobernador Tamayo. Diya sa South Cotabato may kalambigitan nining open pit mining nga giaprubahan sa sangguniang palalawigan. Human ini mga kabrigada nahitabo gayon niadtong adlaw Sabado nga iya nagyud kining gipatay ang nasangpit nga balaod nun, mga kabrigada. Morning atong hisgutan karon una dinis atong pagtuki mga kabrigada, din mapasalamaton ang mga katauhan labi na katong mga anti mining open pit mining diya sa South Cotabato. Sigurado nga nagmalipayon sila apan nagmagun-anon usab mga kabrigada ang mga pro anti o kining pro open pit mining diya sa South Cotabato o dinhi sa atong dapit karon sa Sok Sergeant kay kitang tanan ang magkahilambigit nini kitang tanan ang mapurwisyo kitang tanan matud pa kung dunay mahitabo diya sa kabukiran kung madayon manggaling ang open pit mining. Matod pa sa mga eksperto, matod pa usab sa mga anti-pit mining nga dako kinig perwisyo, dako kinig disgrasya, dako kinig kahasol nga mahatag nato nga mga lumulupyo mga kabrigada labi na diri sa lulaying area sama sa General Santos City. Then ang dapit diha karon sa South Cotabato din nahimutang ang tampakan, din nahimutang ang mga mina sama sa Kaper, Bulawan, Manganis ug uban pa mga kabrigada kung kini busluta na ablihan na mga kabrigada kay open pit man ang himuon aron i-extract ining mga sulod nga mga mina diha dapita sa South Cotabato may dako posible nga mahitabo. Unang-una kung kini naapagyoy fault sa linog mga kabrigada kanang linya agianan sa linog. Kaduha kung magsigig ulan atin kanang dapita kay bukid pa na siya daghan paglasang magsigig ulan mga kabrigada. O diya kung magsigig ulan posible ga dunay pagbaha, wala nay makapugong sa yuta, wala nay makapugong sa tubig tuod kay puros na bangag kanang 10,000 hektaryas nga matud pa sulod nya ng mining nga gi-applyan sa SMI o kining Sagittarius Mining Incorporated. Mga kabrigada, mao kini ang posible nga mahitabo. And then lain pa posible nga mahitabo ang mga pagbahaon niya sa mga kasapaan. O diya kini mga sapa mangita magining pinakaubos nga bahin sama diri sa General Santos City din higyod mo dagoydoy o dinhi mo dagayday ang mga tubig nini mga kabrigada ug hayan manglutaw tang tanan dinhi sa General Santos City. Busugot kamo ni ana nga manglutaw ta. Mailag kung maglutaw ta nga buhi apan kung manglutaw ta nga mga patay na ta mga kabrigada. Mao kini ang mga posible nga mahitabo kung mahinayon o madayon ang open pit mining o kung dili man galing madayon mga kabrigada kay karon gipatay naman sa gobernador diya sa South Cotabato nga mao si Governor Tamayo mga kabrigada. May posibilidad kini mga kabrigada nga dili na mahitabo apan
Tungod kay naa pa man kining sangguniang panglungsod o sangguniang panglalawigan sa South Cotabato mga kabrigada nga before election ilang gihimo nga dili sila muuyon pagkahuman sa eleksyon gibag-o nila muuyo na sila mga kabrigada sa open pit mining. Mao ning usa sa mga butang nga gikalibgan karon sa mga katawhan o kita mismo nagduda nganong na bag-o ang ilahang baruganan. Now, karon gipatay, givito sa gobernador diya karon sa South Cotabato ang tendency ni mga kabrigada human kini givito pwede na sab kining himuon o i-override tagaan na pod kini kinabuhi sa sangguniang panglalawigan mga kabrigada tungod kay ang naglingkod karon sa sangguniang panglalawigan naa pa sila'y panahon karon tungod kay mosulod ang bagong administration diya sa South Cotabato karon pa mang Hulyo 1 subot ipasabot naa pa sila'y kahigayunan nga mag-sesyon, magtapok o balik kining mga sangguniang panglalawigan nga nagrepresentar sa South Cotabato, sa mga katawan sa South Cotabato. So kini sila, magtapok ni sila o ila kining i-override mga kabrigada. Tagaan, human gipatay ni Gobernador Tamayo, ila na po kining tagaan o kinabuhi. Ila kining banhawon. Tungod kay may gahom sila base sa gitakda sa balaod nga human nga gipatay, human nga givito kining usa ka balaod nun, pwede kini nilang ibanhawon tagaag kinabuhi base sa ilang gahom, base sa probisyon sa balaod nga ilang gihatag mga kabrigada. So mo ni karon ang atong hatagan og pagtagad karong buntaga diri sa atong pagpanag-uban uban pa nga mga issues mga kabrigada o diya mo kanaog ni dinhi mo panganay-tanay kini diri sa atong syudad ang ato pong syudad sa Jinsan nagpakita pod karon sila og hugot nga pagsupak ining open pit mining. Doon sila gipasa nga resolusyon og unanimously ila kini gibutuhan mga kabrigada nga dili sila mosugot nga dunay open pit mining nga himuon dito sa South Cotabato, particularmente dito dapita sa South Cotabato sa rason nga kita ang mapurwisyo dinhi sa atong syudad kung mahinayon kining open pit mining. Kini pwede mo tawag or mo text sa ato ang hotline number mga kabrigada sa numero nga 0970-277-7730. Mga kabrigada, aniya na? Mga kabrigada sa tibuok kalibutan ang inkwentro ug mao kini ang mga angayang atangan nato karon diri sa atong pagpanag-uban sa programang Inkwentro sa tibuok kalibutan. Councilor Gakal dili uyon sa proposal ni Councilor-elect Jose Ed Mariumang nga pagdugang og executive assistant sa Office of the Vice Mayor samtang amended ordinance sa Environment Code o an Environmental Code givito na ni Governor Tamayo. Standby kamo mga kabrigada kay mobalik pa ang inkwentro sa tibuok kalibutan o ang paghisgot nato na niini. Solo nga paghisgot apan mga kabrigada kamong tanan welcome uban ni kun ninyo diri kay mahutdan kog hangin dinhi. Ang inyong mga huna-huna, ang inyong mga suwisyon, ang inyong mga komentaryo ipaabot kana dinhi kanato mga kabrigada sa atong inkwentro. Sa inyong mga pangutana, pwede ka mo mag-text or tawag sa atong hotline number 0970-277-7730. Mga kabrigada, niya na, mayong adlaw kaniyong tanan sa Makausa, kuyog ta, andaman na inyong cellphone diha, tanawan ng numero diha sa atong screen, nga mong ipakita diha mga kabrigada, kay ato ng sugdan sa paghisgot kining pagvito karon atong pasalamatan nga at least gipaminaw sa gobernador sa South Cotabato ang panawagan sa dag-ang duot sa mga katawhan gikan sa mga kasimbahanan labi na sa grupo sa mga simbahang Katoliko o sa mga kaparian, kamadrihan, mga brothers, mga sisters o ang mga katawhan nga dili gusto nga mag-i-operate ang open pit mining diha karon sa South Cotabato, mga kabrigada sa ulahing adlaw nga mamahimong i-veto ang amended ordinance sa Environment Code. Governor Rinaldo Tamayo Jr. gipirmahan na ang veto
message. Alang sa dugang detalye, Brigada Hana Perez, ibrigada mo! Giveto na ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. ang amended ordinance sa Environment Code nga pagwagdang sa open pit mining ban sa Tampakan. Matud niya, tungod sa pagdali-dali sa sangguniang panlalawigan, mao nga nakaangkon kini og daghang sayop sa nasampit nga ordinansa. Hinungdan nga gibalik kini sa buhatan sa SP aron sa taon pag-usab nga dili dali-dalion. At sinasabi ko nga, dahil sa pagmamadali ng sanggunian na maipasa ito sa hindi maintindihan na rason, gusto kong i-veto ang ordinansang ito at ibabalik sa sanggunian. At dahil nakareses ngayon, sana ang susunod na sanggunian pag-aralan mabuti ang ordinansang ito at titinan ang lahat ng anggulo kung ano pa ang mas makakabuti sa probinsya ng South Cotabato. Usa sa mga nakitang sayop mo ang provision kung asa gihimong pulo ka tuig sa SP ang pag-review o pag-revisit sa Environment Code. Gitugyan na sab niya sa SP ang mamahimong aksyon human ang pagveto sa ordinance. Apan mihatag sab siya og pipila ka mga pagpaklaro sa katawhan. Una, pabor siya sa responsable nga pagmina. Ikaduha, ang national government maoy naga-regulate sa large-scale mining sama sa operasyon sa Sagittarius Mines Incorporated kon SMI. Dili sab matud pasakop sa local government ang operasyon sa SMI. Gawas na lamang kung amiyendahan ang Mining Act. Hana Perez, Brigada News. Okay, daghang salamat Brigadang Hana Perez sa imong report may tungod nining pagveto ni Governor Tamayo diha karon sa South Cotabato. Alang sa inyong mga komentaryo o sa inyong mga ipaabot nga suwestyon o sa inyong kasuko o sa inyong kalipay may tungod nining mga issues nga atong isgutan mga kabrigada, pwede ka mo mag-text sa atong numero 0930-764-0675. Akong balikon, 0930-764-0675. Mga kabrigada. Okay. So, karon mga kabrigada, sabay unahon na ito, ani. Okay, so magpunpats ta mga kabrigada, gikan sa atong mga kaubanan bago ko mo hatag sa akong view. Karon may tungod nining issue. Ato sa paminahon kining report karon mga kabrigada. Report ni Mike Kumilang, ang atong reporter karon gikan sa Brigada News FM Coronadal City. Kada unsa pud ang mga kalambuan dito human kini nga gipatay sa gobernador, unsay tendency, unsay posibleng mahitabo mga kabrigada sa mga sa sangguniang panglalawigan dito. Unsay ilang reaksyon kay unrisi sila karon or kaha unsa bay mahitabo, pwede ba sila maghimog special session. Ano ang report mga kabrigada gikan sa BNFM o Brigada News FM Coronadal, Brigadang Mike Kumilang, ibrigada mo. Kabrigadang Val, no, makaraang ibinalik o ibineto ng ating gobernador dito sa lalawigan ng South Cotabato amended ordinance ng Section 22B ng Environment Code ng probinsya. Ito ay babalik na, no, sa opisina o sa institusyon ng ating sangguniang panlalawigan upang mapag-usapang muli yung mga patungkol sa mga kinakailangang ayusin doon sa amended ordinance at babalik sa SP Kabrigadang Val yung tawag nito, yung amended ordinance upang pagdesisyonan din ng mga board members kung i-veto ako o i-override nila o hindi yung naturang veto ng ating gobernador. Kasi napag-alaman Kabrigadang Val noong nakaraang linggo nang ibineto ng ating gobernador ang amended ordinance na ipinasa ng sangguniang panlalawigan sa kanyang opisina. Araw ng Friday, kung hindi ako nagkakamali, ay agad ding ipinadala ng gobernador ang kanyang veto letter doon po sa Office of the Vice Governor at mismo ang opisina ni Vice Governor Vic De Jesus ang nakapag-receive nung veto letter ni Governor Reynaldo Tamayo Jr.
na kung saan Kabrigadang Val merong 15 days na set yung vetoed letter na kung saan kung hindi aaksyonan, kung hindi bibigyan ng time upang mapag-usapan doon sa SP, magiging epektibo yung veto ni Governor Tamayo. Ibig sabihin, yung amended ordinance ay babalik sa SP at mananatili doon. So walang mga pagbabago. Kung ang naturang vetoed letter at yung ibinalik na amended ordinance doon sa Sangguniang Panalawigan ay mapagdesisyonan mamaya ng Sangguniang Panalawigan members kasi meron silang session ngayon eh. Kung meron silang kung aabot or magiging quorum sila Kabrigadang Val sa kanilang session mamaya at napagdesisyonan kung mapagdesisyonan na i-override or hindi yung veto ni Gov, dito malalaman kung ano ang magiging desisyon ng ating Sangguniang Panlalawigan. Kasi napag-alaman Kabrigadang Val na hanggang sa ngayon ay tinututukan pa rin no ng ating simbahan yung kanilang panawagan no according nga kay Bishop Cirilo Casitas ng Diocese of Marbel, malaki ang kanilang pasasalamat makaraang ibineto ng gobernador ang amended ordinance na ipinasa ng Sangguniang Panlalawigan kasi anila pinakinggan umano ng punong ehekutibo ng probinsya ang panawagan ng mga residente dito sa lalawigan at sa mga karatig na mga lugar, probinsya dito sa rehiyon 12. Pero mayroong paglilinaw doon Kabrigadang Val na binigyang diin ng gobernador na national government ang nagre-regulate sa large-scale mining tulad sa operasyon no, ng Sagittarius Mines Incorporated o SMI at kung ipag-utos aniya ng nasa taas, ito ay makakapagsimula pa rin ng kanilang operasyon. According dito, paglilinaw na hindi umano sakop ng local government ang operasyon ng SMI maliban lamang kung aamyendahan ang Mining Act ng ating bansa. Pero isa doon sa mga dahilan Kabrigadang Val, isang provision nito ay ginawang 10 years ng SP ang pag-review o pag-revisit sa Environment Code na kung saan dapat nasa every after 5 years. So dahil dito, ibinalik yung pangkalahatan Kabrigadang Val na amended ordinance. So lahat ng napaloob doon ay ibineto ng ating gobernador at balik na doon sa ating Sangguniang Panlalawigan. So maya-maya, kasi merong session ang Sangguniang Panlalawigan, maybe mga alas 9, malalaman na dito Kabrigadang Val kung magkakaroon ng quorum at kung malalaman Kabrigadang Val ang kanilang pagdesisyon, whether i-override o hindi ang naturang amended o ang vetoed letter ng ating gobernador. Mike, ang sining sulat o ining reaksyon karon ni Governor Tamayo sa point na sabi niya bakit ginawang 10 years itong review? Ano pala yung gusto niya? Mas gawing 5 years or lesser than 5 years itong mga review na dapat gagawin ng ating anong tawag nito, ng ating ordinansa? Kabrigadang Val, kasi kung pagbabasihan natin yung mga pulisa o yung ordinansa na naipasa dito sa ating lalawigan, particularly Section 22B of the Environment Code ng South Cotabato, napaloob doon Kabrigadang Val na 5 years yung review. Pag-review talaga at pag-revisit ng Environment Code ng probinsya. So, ibig sabihin, kinakailangan every 5 years talaga yung pag-review. Kasi yung napaloob doon sa amended ordinance Kabrigadang Val na 10 years yung ginawa o yung inaprubahan ng Sangguniang Panlalawigan o SP dahilan kung bakit ito yung isa sa mga basis ni Governor Tamayo sa pag-veto ng amended ordinance. Kasi according kay Governor Tamayo, marami umano siyang nakitang mga mali doon sa amended ordinance. At yun din yung isa sa mga dahilan kung bakit niya ibineto. And at the same time, isa din yung mga ginawang pag-aaral ng Technical Working Group o TWG doon po sa mga maaring ibinigay na rekomendasyon sa ating gobernador sa pamamagitan ng mga miyembro ng TWG. Yun yung isa sa mga naging basehan niya, Kabrigadang Val. Meaning, Kabrigadang Mike Kumilang,
supposedly originally 5 years pero ginawa nila sa amendment, ginawa nilang 10 years. At saka yan ang nakitang butas ni Governor why nag-decide siya na i-veto niya. Pero on another hand, sa nakita ko dito sa iyang reaction, siling niya, gindali-dali gid nila pag-aminda ang unsay ano ba ang pinakamabigat na rasunis, no? Bakit parang gindali gid nila pag-amindar ini nga ordinansa, Brigadang Mike? Okay. Okay, Kabrigadang Val, no, yun yung isa din sa mga statements ng ating gobernador, kanyang mga nagtataka siya bakit ba napakabilis. Pero as the reasons kung bakit Kabrigadang Val, yun yung hindi natin alam kung ano naman yung dahilan ng nasa side ng SP sa pagpapabilis sa pag-aproba. Kasi kung napag-alaman nung maalala ng ating mga kabrigada noong Mayo 16, 2022, yun yung unang sesyon na nagkaroon ng quorum yung ating mga sangguniang panalawigan, and right after dun sa session, doon talaga sa second at umabot talaga second and final, third and final reading ng naturang amended ordinance ay naipasa. So doon hindi natin alam, Kabrigadang Val, kung ano talagang dahilan ng ating mga sangguniang panalawigan members bakit napabilis yung pag-aproba ng amended ordinance. So, today, Kabrigadang Mike Kumilang, mayroon gagawin silang special session? No. Paglilinaw doon, Kabrigadang Val, walang ginawang recess ang ating sangguniang panaliwigan. Right after nung nakapag-desisyon sila na hindi na i-retrieve yung amended ordinance, doon, nagdesisyon na i-adjourn ang kanilang sesyon. Kasi napag-alaman na umabot sa 3 araw talaga yung kanilang pag-uusap kasama si Vice Governor Vic De Jesus. So ngayon, balik session sila ngayong araw, Kabrigadang Val. So hindi ito special session, so regular session ito? Correct. Opo. Regular session ng ating sangguniang panalawigan members na kung saan inaasahan, no, na makukumpleto o aabot sa quorum yung bilang ng mga miyembro ng sangguniang panalawigan sa ating probinsya upang malaman, Kabrigadang Val, ang kanilang desisyon whether i-override or not to override yung vetoed letter at ang vetoed amended ordinance ng ating gobernador. Di ba 10 sila nung nagbutuhan sila, 10 yon na nagiging nagiging majority sila itong kasi parang hindi ito sila kasama sa itong mga ISP members na 10 mga hindi ito ka-partido ni Governor Tamayo, di ba, Brigadang Mike? Okay, mayroon doon, Kabrigadang Val, sa 10 na mga grupo ni nasa lineup ni Governor Tamayo. Then meron ding nasa kabilang grupo. So meaning Brigadang Mike, Val, meaning Brigadang Mike doon sa 10, mayroong kasamahan doon si Governor Tamayo na nagiging pro din yung desisyon nila. Okay, ganito kasi ito, Kabrigadang Val. Meron tayong 14 o 14 na mga board members. Ika-15 si Vice Governor De Jesus, kung merong mga ties, gano'n. Doon sa 14 o 14, Kabrigadang Val, nagpakita nung una pa, nung May 16 na walang walang boses na napakinggan kasi yung ibang mga board members ay nabigla sa agarang pagdesisyon ng ilan sa mga mga board members kasi napag-alaman na out of the country noon si South Cotabato Governor Reynaldo Tamay Jr. Then on operation din si Vice Governor De Jesus, dahilan na si board member Maria Esther Marin 14 ang umupong acting governor
Then umupong acting vice governor naman yung unang or yung first governor ng first district dito sa South Cotabato. Na kung saan kasi una pa man din noong mga December 20, yung mga December dialogues kaugnay doon sa pagkuha ng pulso ng masa ay talagang ipinarating na ni board member Maria Esther Marin 14 yung kanyang desisyon na talagang antay siya doon sa pagmimina, na kung saan nung isinagawa yung session Kabrigadang Val, actually merong isa doon na hindi siya pabor doon sa pag-lift ng ban. Pero yung ilan sa mga dahilan doon Kabrigadang Val, nabigla siya. No, dahilan kung bakit hindi siya nakapag-manifest, hindi siya nakapagsalita sa kanyang posisyon, kaugnay naman din sa kanyang stand na antay siya doon sa pagmina. Dahilan na itinuring na unanimous yung naging desisyon ng Sangguniang Panlalawigan. Kasi napag-alaman na nung nagsagawa ulit ng session Kabrigadang Val, ang ating Sangguniang Panlalawigan, nang bumalik na si Governor Tamayo and also Vice Governor De Jesus, so bumalik na yung mga board members. Nagsagawa sila ng session, mayroong mga pagkakamali doon na nakita, according pa doon sa amended ordinance ng na ipinasa noong May 16. Nakita yon na notice ni board member Esther Marin 14. Dahilan na nag-request sila na nag-move sila ng motion na i-retrieve yung amended ordinance upang ma-check at upang mapalitan yung mga kinakailangan doon ng mga technicalities Kabrigadang Val upang maging maayos din yung amended ordinance. Now, hindi pumabor yung siyam sa mga board members na i-retrieve yung mga yung amended ordinance at mayroong 5 Kabrigadang Val na pumabor upang i-retrieve yun. So kasi kahapon nakausap nung nakaraang Sabado ni Kabrigadang Jed at si Vice Governor De Jesus, napag-usapan nila doon Kabrigadang Val yung number of votes na pwedeng mag-override doon sa vetoed ordinance na ipinasa ng ating gobernador sa opisina ni Vice Governor De Jesus balik doon sa Sangguniang Panlalawigan. So, ibig sabihin, kinakailangan ng 2/3 votes. So, merong 14, 14 na mga board members, kinakailangan ng 10. Kinakailangan ng 10 na mga boto upang ma-override yung vote, ma-override yung vetoed letter and yung amended ordinance na ibinalik ni Governor Tamayo. 10. Pero ang nangyari ngayon kasi nag-manifest yung SK Federation President ng probinsya na doon sa pag-retrieve nung nakaraan, pag-retrieve. So doon, nag-manifest siya na hindi siya pabor doon sa pagmina. So nadagdagan yung 4 Kabrigadang Val na mga antay. Meron kasing 4 na antay. So nadagdagan ng 1, naging 5. So kinakailangan ng 10. Ngayon 9 na lamang yung mga board members na in favor or pabor doon sa pag-lift ng ban sa open pit mining. So merong 9, merong 5. So mamaya malalaman dito Kabrigadang Val kung ano ang magiging desisyon at kung maaabot ba ang number of quorum sa ating mga board members ngayong araw sa kanilang regular session. Brigadang Mike, wala ba tayong narinig na balabalita o na nag-usap-usap itong mga taga-ISP, no, na para baguhin itong itong decision nila, kasi pag makuha din nila yung ngayon yung 2/3 votes, yung sabi mong 10, posibleng automatically ma-override itong na i-vetong ordinance ni Gobernador Tamayo. Wala ba kayong narinig dyan? So far, wala kaming narinig. Pero yun nga yung tinututukan sa akin Kabrigadang Val kung mananatili ba yung 5 antay doon sa kanilang stand na ayaw nila or hindi sila pabor sa pagmina. So kung hanggang sa pagdesisyon whether to override or not to override na yung stand nila is antay, walang mangyayari. Kung yun yung pagbabasehan natin Kabrigadang Val. Pero hindi naman din natin inuunahan yung desisyon ng ating Sangguniang Panlalawigan kasi
nasa kanila naman din yun kung paano nila at kung ano ang mga magiging desisyon at basis nila sa kanila namang desisyon whether to override or not to override. By the way, ano bang oras yung session nila ngayong araw? Kung napag-alaman na right after flag ceremony, Kabrigadang Val, mga 9 siguro or 9:30, merong sesyon. Isasagawang sesyon ng ating sangguniang panlalawigan members. How about ang grupo ngayon ng mga antay, no? Lalong-lalo na ho, yung pinangunahan ng mga kaparian natin, yung grupo ng antay, yung grupo ng mga Katoliko, yung mga kaparian natin. Anong reaksyon nila ngayon? Sila nagbabantay pa rin ba ngayon hanggang ngayon diyan sa may Kapitolyo? Physically, Kabrigadang Val, wala tayong impormasyon na present physically yung mga antay doon sa Kapitolyo natin. Pero nagkaroon ng press conference noong araw ng Friday si Bishop Cirilo Casitas ng Diocese of Marbel at malaking pasasalamat nito Kabrigadang Val kay South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. sa pagveto ng amended ordinance na ipinasa ng Sangguniang Panlalawigan. According kay Bishop Casitas na talagang pinakinggan umano ni Governor Tamayo yung panawagan ng lahat ng pangkalahatan doon po sa amended ordinance na ipinasa ng Sangguniang Panlalawigan. So lubos yung pasasalamat doon Kabrigadang Val ni Diocese of Marbel Bishop Cirilo Casitas na kung saan tinanong natin siya, Bishop, ano pa ba ang mga hakbang na gagawin ng simbahan? So according sa kanya, handa din yung kanilang legal team Kabrigadang Val sa prepara ng kanilang mga kinakailangan sakaling kinakailangan na yung aksyon ng kanilang legal team. So hanggang sa ngayon, lubos na pasasalamat at kasiyahan ng Diocese of Marbel ukol sa vetoed ordinance ng ating probinsya. Last na lang po, Kabrigadang Mike, kung sakasakali today, no, magiging ang resulta ng kanilang sesyon ay magpapabor po na i-override nila, no? Kasi tapos na yung kay Gobernador, tapos na yung trabaho niya. Tapos sabi ng bishop answered prayer. Pero this time, pag i-override ito ngayon, so anong gagawin nila? So wag okay na ba lang din yung simbahan na okay, welcome na lang natin itong open pit kasi na-override eh. Okay. Yung sabi nga ni Bishop Cirilo Casitas Kabrigadang Val, just in case na ma-override yung vetoed ordinance ni Gov. Tamayo, doon na papasok yung kanilang mga hakbang patungkol naman din sa legal action ng simbahan. According kay Bishop, hindi ang simbahan mismo nanguna, kundi sila lamang ang instrumento Kabrigadang Val upang ang panawagan at ang gustong iparating ng mamamayan at ng iba't ibang uri at ng iba't ibang mga sektor dito sa probinsya ay kanilang maipaabot ukol sa kanilang hindi pagsang-ayon doon sa pagmina. Okay. Mike, bukas I'm expecting may talagang mangyayari either pro or negative ang mangyayari today. So gusto namin Mike, kung okay lang sa inyo, bigyan mo naman kami ng update bukas, Sir Mike. Yes, Kabrigadang Val. Wala tayong problema dyan as long as na magkakaroon ng quorum mamaya. So maya-maya Kabrigadang Val, magkakaroon na ng session. I-check natin yung kanilang session hall kung naabot ba yung number of quorum sa ating mga sangguniang panlalawigan members. Okay, I appreciate Mike your time for giving us update sa issue dyan ngayon sa South Cotabato. Alright, so yan ang report. Ito si Mike Kumilang, Brigada News. Alright, mga kabrigada, mo to ang report ni kabrigadang Mike Kumilang gikan sa Brigada News FM, Coronadal City. Komentaryo mga kabrigada, 0202, may rapod na veto. Nahadlok na si Tamayo nga mapildi sa sunod eleksyon. Oy, nagpakitang tao sa siya, pwede raman unta to niya i-veto asap. Ngano nga gihulat pa man ang June 4. Hay, nako, Gobernador. Hello, Sir Val. Ngano ang inusara raman in taon ka? Hihihi.
O, lagi ni, nag-idusara lagi tabi. Anyway, si Brigadang Carlo na importante kay dito sa Cebu, no? Nga misyon. Anyway, balik na to mga kabrigada. Sige lang, padayon ta. Basta naamo dia, suporta ang inyong mga komentaryo. Apil ta din kitang tanan ang magprograma din sa Encuentro. Gikan sa 3323, Serval, good AM. Watching from Silway. Gitubag yun ang mga pag-ampo sa mga anti-open pit mining. Kay delikado man sad kung ipadayo na. Wa rabay pagmahay nga mag-una. Correct ka dyan, sir. Gikan pod mga kabrigada sa 5549. Sus! Abi namog na anay final decision. Unsa na po na, basig giplano ni satanan sa mga politiko ang katawhan ra ilang ginailad. Mao ni ron atangan pa nato ni mga kabrigada kay ugma karong adlaw na ay sesyon ang sangguniang panglalawigan sa South Cotabato kunya ipakanaog nila ang ilang desisyon kung ila bang i-override. Gipatay na nahumana ang trabaho sa gobernador nga givito na nako ni dili ko gusto ani sa mga rason ngayon ning gidali-dali tapos ang provision dinhi nga dapat 5 years lang i-review ang ginatrabaho karon sa kuan sa kining miner kining SMI gihimong 10 years. Yo man nga mo na rason nga yang givito. So tapos na yung trabaho. Okay na to, natrabaho na ni gobernador. Kar ibalik na dito sa kunang panglungsod kay na magbalaod man guni mga kabrigada. So mo na proseso ibalik dito, desisyon na nila karon. Kinahanglan matud pa sa report ni Mike kay 15 man sila ang 2/3 votes dapat 10. No? So kung magkaroon sila 10 karon kaboto nga i-override nila, ipadayon ang operation sa open pit, magkuan yun, mudaog yun sila. Pero kung dili nila makuha ang 2/3, no? Panalitan siyam lang kuno sila matud pa. So dili mahitabo mga kabrigada ang open pit mining diya sa South Cotabato. Now, karon ato ning istoryahan. Okay? Samtang atong oras alas 9:01 na mga kabrigada ang oras dinhi sa ato ang programa ang Encuentro sa tibuok kalibutan. Now, karon ang usa sa rason sa unang statement ni Governor Tamayo ingon siya nga kining large scale mining ang nagamaniobra ani ang national government. So didto ginahimo ang kontrata tali sa SMI nakakuha ang kontrata ani ang SMI didto sa Kauluhang Manila. National gani, no? So buti pasabot nga kun mauni karon ang dagan sa hunahuna ni Gobernador Tamayo, wala tay mahitabo. Way mahitabo diri sa ato sa South Cotabato, no? Pero ako nakita dinhi dapat kay kuan biya naa natay balaod nga local government code naa natay balaod ana nga naa natay autonomy buti pasabot nga gitagaan natag kagahom nga mag-autonomiya buti pasabot nga pwede ta makahimog desisyon diri karon sa atong syudad like for instance sa ato sa Jinsan ginatawag ta og highly urbanized city component city mga kabrigada buti pasabot nga wala na ta na under karon sa probinsya. Wala na ta na under karon sa South Cotabato. Kung dili kita naa na tay kaugalingon nato nga magdesisyon ta dinhi karon sa syudad. So ingon pud ana ang provision sa local government nga ang probinsya naa na pud siya kaugalingon nga desisyon himuon sa ato ang chief executive diya nga mao ang gobernador and at the same time sa ato ang legislative department nga mao ang sangguniang panglalawigan. So kung mao na basihan na to nga ay wala man tay mahimo ani kay sila maghimo dito dili man na pwede nga ang simple man lang nga example dia balay nimo panalitan imong balay karon ikaw amahan sa balay musugot lang ka nga ang taga national office mosulod dia sa imong balay dili mo na pwede na kanang imong balay na kay katungod diha nga di ka magpasulod. Pwede nga maghimog desisyon karon ang probinsya kay giingon man lang diya sa balaod sa local government code kung atong basahon nga kung maghimo sila desisyon maghimo sila og ilang balaod din may tungod sa pag-extract sa pag-develop kay ang tuyo man gud aning local government kay para nga tagaan tag autonomiya nga ma-develop ni nato ang atong lugar ang atong probinsya ang atong syudad. Dapat maghimo ta dinhi og pamaagi, maghimo ta dinhi balaod non kung paano nato nga mapa-improve nato ang kinabuhi sa mga tao.
Paano nato ang mga pobre mapaangat ang ilang kinabuhi? Paano nato kana mga walay pagkaon, walay bugas sa ilang bulugasan, matabangan nato sila mo ni katuyuan sa local government code. Yang ano mag-ingon matanga, maingon na si Gobernador Tamayo nga, wala tayo mahimo anak, kay sila dito na sa Manila, ang kontrata. So, kontrata, kung di ta musugot din, wala man na sila mahimo. Pananglitan ang mga katauhan din karon ang singgit sa mga tao, pananglitan. Ang himuon diya karon dapat sa South Cotabato or sa kinatibukan para sa ato diri sa Jinsan, nagsige man pug singgit karon ang mga taga Jinsan, ang atong City Council, nagsige sila karon rig yama nga dili mi misugot ana. May katungod sa taana kay nga naman malambigit man ta diri sa labi na diri sa Region 12. Kita man tanan ang appeal ani ug mag-alboruto na karon diya karon sa South Cotabato sa Tampakan. Mga landslide na diya ug dunay linog, magbaha na diya karon, kitang tanan mga kabrigada apektado niini. So ang punto dinhi nga ginaingon nato nga kung moingon ta nga magdepende ta nila didto, dili na to na pwedeng himuon. Musugot lang ta nga mga matay tang tanan ri kay mo'y gusto sa national office, binuang man na. Tinunto na siya nga istorya. Kinahanglan nga kita dinhi sa tuang dapit kahibalota labi na kon ang atong welfare ang hisgutan, kon ang atong kaayuhan ang hisgutan. Kung lantaw nato nga ang kining open pit mining o kining pagmina diha karon sa South Cotabato sa Tampakan, kining atong mga natural resources saman anang copper, gold, unsa pa na diha nga mga mina na patay natural gas, na atay coal, diha gani kuno approve naman gani kuno diha sa may Tibuli. I-approve naman na diha mga kabrigada ang San Miguel. Nagasugod na gani silang operation matud pa dito sa nag-ulan na gyud kuan. Brigadang Corp. Nag-ulan na din sa ako mga kabrigada. Porti ng tugnawa sa aircon. Anyway, so mauna siya karon nga kung lantaw sa atong local government nga igkaayo natong tanan, pwede ta maghimo diri kay naa tay otonomiya. Pero ang punto diya nga para sa ikaayo natong tanan, natong tanan, dili lang politiko, dili lang negosyante, dili lang individual ang makapahimulos ini, kundi kitang tanan, labi na ang kinabag-ang duot sa katawhan. Nga dili pod masakripisyo ang atong kinabuhi, dili pod masakripisyo ang atong kalikasan, dili pod masakripisyo ang atong kaugmaon sa atong mga musunod nga henerasyon. Nga naman dapat ang tanawon. Dili lang kay mingon si Gobernador Tamayo, magdepende ta dito sa Manila. Karon kung nato silang pasagdan, dili lang tamo kwan diri, dili lang tamo akata dinhi. Pasagdan na nato sila dito sa Manila. Sige, magmina ng kwan diha sa Gitarios. Kay okay na sa amo diri. Tinunto. Pila may bahin na mo diri sa amo. Pila may makwarta karon sa among probinsya. Pila may makwarta sa among syudad. Pila buhis na mo nga madawat karon. Dili ba ka kining inyong kontrata dito nga gipirmahan karon sa SMI, kamura ang nakahibalo, kamura ug ang SMI ang nakahibalo. Pila man ang among share dinhi, dapat klaro. Klaruhay tang tanan. O niya, kamo pod nga mga taga South Cotabato, nga mga sangguniang sa panglalawigan, kamong taga ISP, labi na si Gobernador, kamo gibutang mo sa mga tao diya, nagpapili mo sa mga tao, kamo giboto sa mga tao, kaya nagrepresent mo sa mga tao. Unsa na hitabuan ni karon? Unsa man ang inyong representation? Asa man ang inyong representation? Okay. So, dapat klarong tanan. Karon ang isyu ni gawas gitago-tago ang desisyon. Primero dili sila okay sa environmental code nila. Diya pagkahuman na okay na. Unsay mo ti pasabot ana? So klaro kayo nga daay dili maayo nga nagakahitabo within diha sulod diha mga kabrigada sa atong mga representative. Kamo baya mga representante mo? Like for instance, mga konsihal, mga board members, mga representante mo, gobernador, kamo ang tingog sa mga tao. Dapat ang tingog sa mga tao mo inyong dadon nga kanang dili malupigan ang mga tao, dili madaot ang mga tao, may maayong kaugmaon ang mga tao, mo angat ang ilang kinabuhi mo ni dapat tanawon ninyong pirmi. Dili lang personal lang sa wanganto lang sa uban pa nga mga personal nga mga intereses. Okay, mga kabrigada,
ginabudget na to ang atong oras, natay dagang isyo, gini-running man ugma atangin ninyo. Kay atong kuhaon ang update ugma sa report ni Mike Kumilang, nana siya commitment na to nga ugma mo report siya. Apan mga kabrigada, ang kuan pod, ang dito sa Sursugon mga kabrigada, ang Mount Bulusan, uy, nag-alburuto, may buto mga kabrigada. No? Samtang sa pikas bahin, ato nang hatagan o pagtagad ning pangitabo niadtong Hunyo 5 sa buntag. Maon ang pagbuto sa Bulusan volcano dito sa Sursugon. Live nating makasama ngayon via phone patch si Brigada Christian Dito ng Brigada News FM Sursugon upang bigyan tayo ng karagdagang impormasyon mga kabrigada. Brigadang Christian, okay ka na? Yes, maraming salamat ka Brigada Bal at sa lahat ng ating mga tagapakinig dyan sa General Santos City. Update tayo sa kakatapos sila nga na pag-alboroto ng Bulkang Bulusan na kahapon, araw ng linggo, kung saan ito na ka Brigada Bal ang ika-39 na pag-alboroto ng Bulkang Bulusan mula 1852. So kahapon ay nahirehistro ng ika-39 na pagbuga ng abo itong Bulkang Bulusan. At ngayon nga, kakatapos lang kanina lang ng press briefing sa pangunguna ni Governor Francis Chis Escudero. At ngayon ay nakafocus tayo ngayon sa flushing o yung paglilinis ng mga abo sa mga naapektuhang barangay. Kabuuan ito ay kumpuesto ng 11 barangay na pinaka naapektuhan ng pag-alboroto ng Bulkang Bulusan kahapon, habang 173 individual naman ang kasalukuyan ngayon na nasa evacuation center. Kaya puspusan yun yung ginagawa na paghatid ng mga pagkain at paglilinis dun sa mga bahay na naapektuhan. Dahil base sa assessment ng Federal mo, kapag hindi ito naagapan, yung pag-flushing ng mga abo na naimbak sa mga bubong ng bahay, posible itong maging dahilan ng pag-collapse, lalo na kung ang mga bahay natin ay gawa sa light materials. Kaya dito ngayon nakafocus yung ating provincial government. Pero mamayang hapon din hanggang bukas, sinaasahan naman na darating yung ayuda mula sa Department of Social and Welfare and Development, o DSWD Bicol, na komposto ng 25,000 na food tax para naman ipamahagi sa lahat ng mga apektado nating kababayan. At sa kasalukuyan, yung pinaka-tinatrabaho ngayon ng provincial government ay ang pagbibigay ng malinis na inuming tubig sa Brigada Bal. Dahil yung isang barangay natin dito sa Sorsogon, partikular sa bayan ng Huban, ay nakaranas ng problema sa tubig. Yung water source kasi nila na bukal na pinagkukuran ng buong barangay ng tubig ay kontaminado na ng sulfur at hindi na mapakinabangan ng tubig. Kaya ngayon, nag-distribute ngayon ng mga mineral water, mga water jugs dyan sa nasabing barangay para tulungan yung ating mga kababayan. Brigada Christian, this date, kumusta ba ang itong si Bulusan? Tuloy-tuloy pa ba itong pagbuga niya ng asupre? Negative na ka Brigada Bal. Actually kahapon simula 10:30 hanggang alas 11 ng umaga, doon talaga yung pinakabomba ng kanyang abo. So inabot tayo ng 30 minutes. Pero pagkatapos nun, ay halos wala na tayong naitala. At ngayon, kung dito sa kinatatayuan ko, dito sa ating area, napakaganda ng panahon, mainit. Wala ring anuman pagbuga pa ng abo yung ating Mount Bulusan. Halos walang nangyari yung sitwasyon. Kaya ito rin yung binabantayan ng PHIVOLCS, Brigada Bal, dahil sa lahat daw ng bulkan sa buong bansa, itong Mount Bulusan yung pinakakakaiba at nakakatakot dahil hindi ito nagbibigay o nagpapahiwatig ng anuman na warning. Wala itong alert level kahapon, nasa alert level 0 to 1 at bigla na lang nagbuga ng abo. Ito yung pinaka-karakteristik ng Mount Bulusan. Kaya dobling pag-iingat, lalo na yung nasa 4-kilometer danger zone dahil hindi ito nagbibigay ng anuman na sinyalis na siya ay mag-alboroto. Direkta, walang alert level, bigla na lang ito maglalabas ng asset. Hindi naman ibig sabihin, Brigada Christian, na itong nangyari kahapon na pagputok o paglabas ng mga pyroclastic materials diyan sa loob. Ito without warning, hindi ba ito ibig sabihin na walang nailagay diyan, walang naimuntar diyan na mga monitoring facilities yung PHIVOLCS?
Actually, sabi ng T-Box, kumpleto naman sila ng gamit at mga instrumento. Ito yung depensa nila kanina sa press briefing. Pero sabi nila, base sa pag-aaral nila, itong Mount Bulusan, ito yung bulkan na direkta na lang biglang naglalabas. Kasi usually, nagkakaroon tayo ng mga pagyanig eh. Yun yung pinagbabatayan nila. Nagkakaroon muna ng pagyanig, o kaya naman, magwa-warning siya ng kaunting ash flow. Pero yung Bulusan kahapon, walang ano-ano, ay napakakalbado. Bigla na lang naglabas ng napakaraming abo. Ito yung pahayag ng T-Box kanina sa press briefing natin. So iba din pala itong si Bulusan, no? Walang without warning, tapos walang mga signs, walang mga sinyalis. So anong advice nila ngayon sa mga residente diyan na malapit diyan sa Bulusan? Ito ba nag-ano na sila ngayon, nag-declare na sila na mag-evacuate yung mga tao diyan? Actually, yung total evacuees natin so far ay nasa 137 individuals lamang at compuesto ito ng 47 na families. Yung mahigpit na monitoring, ito sa 4 kilometer danger zone. Actually, wala naman talagang nakatira dyan sa malapit sa pana ng bulkan. Pero dahil nga sa lakas nito, ito'y napakalayo. Halos 3 bayan yung binagtas. Mula bayan ng Bulusan, yung abo ay umabot ng Irusin, Huban hanggang Kasiguran. So malalayo ang distansya ng mga bayan ito. Pero yung nakakapagtaka, kung saan nakatayo yung bulkan natin, yung lokasyon, yung Bulusan, wala tayong wala na apektadong barangay. Mike, itong Brigada Christian, itong nakikita ko ngayon dito sa sa ating monitor, yung video po ninyo. Gaano pa kakapal tong abo na nasa atip at saka nasa kalsada? Gaano kakapal ito? Kasi parang marami Tama ka dyan, Kabrigada Bal. Actually, yung pinakamakapal na naitala natin ay sa ibang mga malalapit ay halos umabot ng hanggang kalahating metro yung kapal sa ibang lugar. Pero dun sa highway, halos nasa isang palampakan ng yung kapal ng abo, maging dun sa ibang mga kabahayan. Kaya hanggang kaninang madaling araw talaga, ay puspusan yung ginagawa nila na paglilinis o yung tinatawag natin na flashing. Dahil kapag hindi ito agad-agad naalis, ay malaking problema ito. Lalo na ito ay malaking banta sa kalusugan ng isang tao na nakakalanghap ng abo mula sa asotro. Mabuti na lang kasi sabi mo kanina, walang ulan, maganda yung panahon ngayon. Siguro kung nag-ulan, mas malaking problema. Mas malaking problema talaga kasi mas matrabaho at mas mabigat yung yung abo. So mas mahihirapan yung ating mga force multiplier, lalo na yung hanay ng kapulisan. Actually, kanina tulong-tulong na tayo. Yung DFP, yung ating PNP at yung Philippine Army at yung SPDRMO, lahat ng LGUs ay tulong-tulong sa pagkasagawa ng flashing. Kaya ngayon, maaga natin na road clear. Kasi pinamamadali ito kabagabal kasi maraming dumadaan ng mga cargos eh. Yung mga ports natin, operation na sa ngayon so far, normal yung operation. Wala rin tayong class suspension, balik sa normal lahat. Wala rin tayong dineclare na state of calamity kasi lunagin natin yung kalsada kasi ang daming dumadaan dito. Ito pa naman yung pinaka-gateway to Visayas in Mindanao. Pagdating dito sa Matnugpod. Kaya yung kalsada dito, yung National Highway, talagang trabaho ng mabilis hanggang kaninang ang madaling araw ay yung iba nating force multiplier ay nagpasagawa ng flashing. So in short, ngayon madaanan na, okay na. Kasi sabi mo kasi parang kalahating metro ang kakapalan ng nung abo. Sa ngayon, wala na Kabrigada Bal, malinis na yung ating kalsadaan. Pero nga sa iba, yung ating sa mga bulubundukin, yung ibang kabuhayan, na patuloy pa na tinatrabaho ng ating provincial government. Ito, Brigada Christian, kasi sabi mo, mayroong briefing kanina ang local government dyan at saka kasama itong PVOX. Kasi itong iba to si Bulusan, iba rin itong niya, yung characteristics niya, yung attitude niya. Walang warning, walang mga sinyalis. Anong sabi ngayon ng PVOX? Anytime from now, baka magpuputok pa to? Tama ka dyan, Kabrigada Bal. Kaya naka-alerto ngayon lahat ng ating mga force multiplier dyan sa malalapit sa lugar. Itong bayan ng Bulusan, Irusin, Uban at Kasiguran. Ito yung pinakamalalapit na mga bayan na pwedeng maapektuhan. Kaya ang tabay lang yung ating mga LGUs na nandito ngayon. Pero sa PVOX, wala naman tayong may naitatala na na mga ilalabas dito na na mga malalaking bato o laba
So yung bulusan, so far hanggang paglabas lang ng abo, yung pinaka-perwisyon na naidudulot nito kumpara sa ibang mga bulkan. So yung sinabi mo kanina, sabi ng PBOX, ika-39, no? 39 na pagsabog. Yun ba yung mga major na mga pagsabog o ano lang yun? Parang ano lang, parang hindi naman masyado malaki at malaking pinsala na nangyari dyan sa Bulusan area, dyan sa Sorsogon. Actually, ito yung tinatawag na ano lang weak volcanic earthquake recorded hanggang kanina. So, pinaka-minimal lang actually, paglabas lang talaga ng abo, yung pinaka-characteristic ng Mount Bulusan mula 1852. So, hanggang dito lang talaga yung level niya. Wala tayong naitatala na malalala o major na volcanic eruption. Kasi parang nabasa ko yan, nakalimutan ko na lang, matagal ko na yan na ano. Kasi yung, isa daw ito sa pinaka-active na volcano sa Pilipinas. Ito ba? Tama ka dyan, Brigada Val. Actually, halos taon-taon ay mayroon na itong inilalabas na mayroon itong ashfall. Parang normal na rin dito talaga na halos nagkukulay abo yung ating kalangitan dito every year. So yung hawak nga natin na record dito, talagang taon-taon, may naitatala every year na volcanic eruption. Pero puro lang ito minimal. Walang na casualty na naitala. Lalo na kahapon, may mga hikers tayo na buti na lang ay maagang nailikas at konti ng ma-accidente sana ng mga ashfall. Oo, Domingo pa naman kahapon, so siguro nagsisimba kayo dyan, oh. Yung iba ay nasa outing kasi maraming resort. Napapaligiran itong bulkan kasi, lalo yung Bulusan Lake. Napapaligiran ito ng napakaraming resort. So buti na lang, ay nabisuan ng maaga yung ating mga turista. Actually, nagpatupad kahapon ng tourist destination closure yung mga kalapit na bayan. So pinagbawalan nila lahat ng mga turista at mga bibisita sa mga spring resorts at mga pasyalan na malapit sa Bulusan. Kaya kahit paano, wala tayong naitala na anumang injured o casualty kahapon. So meaning to say, Brigadang Christian dito, itong mga tourist destination nandyan na nakapalibot lang ho sa kay Bulusan. So close ito ngayon, so meaning to say, yung mga tao na nakatingin sa atin ngayon, sa ating programa dito sa Encuentro, sa Brigada News TV, so parang hindi siguro maganda na magpunta sila dyan ngayon. Ano? Actually, kanina, naitanong na rin sa press briefing, pero ila-assess pa ngayon, muling magkakaroon ng assessment at magpapalabas ulit yung PBOX at ang OCD kung po pwede na ba. Kasi kahapon, total closure talaga yung ipinatupad. So hanggang ngayon, mamaya, sabi nila, ay bago mag-alas 5 ng hapon, magpapalabas muli ang PBOX at ang Office of the Civil Defense kung po pwede na at kung gano'n nakaligtas yung mga tourist destination na malalapit dyan sa Bulgaria. Lalo na yung Bulusan Lake na dinadayo ng ating mga turista. Okay. Brigada Christian dito, I really appreciate your time for giving us update. Siguro bukas, kung pwede lang, okay lang sa inyo, bigyan mo naman kami ng update dyan sa anong mangyayari, ano sa monitoring ng PBOX dyan sa Sorsogon. Maraming salamat, Brigadang Christian dito. Maraming salamat, Kabrigada Val. Live mula dito sa lalawigan ng Sorsogon. Hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule, palakasin ng katawan, labanan at tuldukan ng anumang karamdaman. Ito, si Kabrigada Christian dito ng 101.5, Brigada News FM Sorsogon, the Music and News Authority. Daghang salamat, Kabrigadang Christian dito, mga kabrigada, gikan sa Brigada News FM Sorsogon. Lain man di ay Brigadang Courtney Batasan ng Bulusan, kay without warning. Walay sinyalis, matod pa sa taga-PBOX, wala sila na monitor nga so wapon sila kahatag mga kabrigada og kuan kining signal warning, no? O mga tao dito wala yun, grabe without warning yun. Singon ni ana ang nature. So siguro wala ta kay balo kung unsang yun ang kinaiyahan aning Mount Bulusan, no? Kita ra ba diri sa ato pod sa Mindanao, daghan po kayo diri. Active ra ba pod gihapon ning mga kuan nato dinhi, no? So ato lang siguro i-encourage ug nagatan-aw ro, nagapaminaw ang taga PBOX siguro bantay-bantay lang gyud ta, no? Kay pareha atong nitabo dito, nanimba in town sila. Ang uban naa dito sa palibot sa kuan kay gwapo man kay ng kuan Bulusan kanang Sorsogon. Gwapo kay nga tourist destiny. Daghang kay mga turista dito gapon ga-enjoy ko ng mga kabrigada, pero gipakalitan sila mga kabrigada buga og abo. Sus, grabiha. So, may na lang, mayo ang Ginoo nga naprotektahan ang mga katawan dito sa Sorsogon. O niya, padayon tag-ampo nga unta.
Bagay nature mangguna Ginoo manggoy gabuutan agod. So ato lang pong iyampo sa iya nga unta. Dili lang mapinsala mga kabrigada labi na ang mga katawhan nga naa dito. Dugang pa mga kabrigada sa pagbalik nato ang mga hisgutanan mahitungod nining isyu mga kabrigada sa kining paghimo karon og bag-ong posisyon sa buhatan sa Vice Mayor's Office nga buhatan kini mga kabrigada pinaagi sa himuon nga balaod diha karon sa sagunang panglungsod nga pangunuhan ni Kagawad Yumang butangan kini og ining executive assistance ang buhatan sa Vice Mayor apan hugot nga gisupak kini ni Kagawad Jing Gakal. Mga kabrigada sa pagbalik sa Encuentro. Ang oras sa ato pagpanaguban alang sa inyong mga product inquiries tawag lamang kamo or text lamang kamo sa atong number 0970-277-7730. Ano mga kabrigada, balikan nato ning mga komentaryo, mga comments karon gikan sa atong mga kaigsunan. Gikan sa 2138 Serbal, dili gyud kana idayon ang mining diha kay daghanta mga daot kung magbaha, daghantang mga anod ug mga matay. Mao gina mga kabrigada ang atong concern. Salamat. Gikan sa 7338 Mirisi ang tanan. Ano Mirisi man? Awa pa na nahibaw ano, giubiray na rong adlaw Mirisi pod. Gikan pod sa 0002. Salamat sa update brigada. Maghulat gyud mi sa update anang open pit mining kay di gyud mi mosugot mapadayo na wala sila nagtan-aw sa atong kahimtang pila ka tuig gikan karon. Gikan pod mga kabrigada sa 1774, puro pangwarta negosyo na lang ang ginahuna. Unta proteksyonan ta sa gobyerno dili ta pasagdan from Barangay North po sa Bulaong. Maayong buntag sa mga taga Bulaong. Karon, salamat sa inyo mga comments, salamat sa inyo mga suggestions. Salamat sa inyo mga gipaabot dinhi nga mga pagbati diha gikan sa inyong kasing-kasing. Karon, sulod ta sa ikaduhang isyu nato mga kabrigada samtang alas 9:40 na ang oras dinhi karon sa Encuentro sa tibuok kalibutan. Okay? Standby. Okay, tanaw mo diri. Councilor Jing Gakal uyon sa proposal ni Councilor-elect Jose Edmar Yumang nga pagdugang og executive assistant sa Office of the Vice Mayor. Uy, uyon na siya. Author sa maong ordinansa si Attorney Edmar Yumang respito matud pa sa baruganan sa kaubang konsyal. Alang sa dugang detalye, brigada mo, Hana Perez. Niadtong milabayng semana, adlawng Martes, sa dihang gipahigayon ang regular session sa sangguniang panglungsod. Gitanyag ni Councilor-elect Attorney Edmar Yumang ang pagdugang og mga personahe sama sa mga executive assistants sa opisina sa Vice Mayor. Lakip ni ini maong usa ka executive assistant 5 ug usa ka executive assistant 4. Last Tuesday, I passed it for first reading and there will be a successive committee hearings to establish whether or not the same should be passed. As I stated, it's very important that such positions must be established because it's also timely and because at the time that we have filed the reorganizational structure of the Vice Mayor's office, we have already such positions. When the Vice Mayor Don Adron assumed office of the Vice Mayor, at that time there were only a few of the executive assistants. I saw that a problem, so I find the reorganization increasing. Nahisgutan sab ang mamahimong salary grade ugaling makalusot kini sa third reading. Mikabat og managlahing reaksyon gikan sa katawhan ang hisgutanan sa SP. Dunay uban nga misang ayon ug dunay uban nga dili sang ayon. Ilang pagbuotang matuman ni dili atoa. Dili man pud ta kabuot kay kita ngani rata dire. Di ta kabuot sila kung unsay desisyon nila. Agree. Nga naman. Kay para makatabang sa mga tao nga naglisod. Kay tungod manggod ning ingani nga sa kalisod. Ako gyud nakita gyud ako mga tao nga naglisod. Dili, madam. Nga naman. Kaya kung nasa kauban, dili na siya makatrabaho, madam eh. Ay, siya na lang isa para makakonsentrate po siya kung sa iyang himuon. Ay, pakita niya nga,
kuan siya, deserving na pagka-vice mayor nga. Dapat, iya na lang po sariling iyang trabaho. Dili na lang po siya magsalig sa ubang tao. Di, wala siya trabahoon. Buwelta ni Kagawad Yumang sa mga dili-uyon sa ordinansa, dili na niya hatagan og pagtagad ang mga negatibong komento tungod interes lamang sa katawhan ang iyang gihuna-huna matud pa. Alam nyo, nung bago ang election, during campaign period, mangutan ng katahon, nga nung karon lang i-propose. Karon after election, na-electan na ta, nga nung karon lang i-propose. Pag human ng June 30, I can still pass that. I can still pass this kind of ordinance this coming July 1 or June 30. Mangutan ng katawan, karon lang, nga nung karon lang i-propose. My duty as a city councilor is to legislate law. My duty is to respond the need of every citizen of General Santos City, as I believe that will be an interest for the general public. I don't care who are those people around, and I don't care also whether you voted for me or not. Kahibaluan nga si Vice Mayor-elect Rosalita Nunez ug si Kagawad Yumang naggikan sa usara ka partido ilawom sa RCRI. Apan matod niya, mao kini ang saktong panahon nga hunungon usa ang party rivalries tungod sa pila ka tuig niini nga pagpungko sa konseho. Wala siya laing gihuna-huna matud pa, kundili ang mga kinahanglang buhaton isip mga pinili sa katawhan. Well, of course, since I am the author of that ordinance, I'm still hoping. I'm really hoping to pass the said ordinance. I will stand firm with my ordinance. I will stand with my proposed ordinance. We have to set aside politics here. We have to serve the public, whether we have a political party. Once you're elected, you serve the people, not your party. If the people will not believe, let it be. If I pass this ordinance, I may not have the sentiment of the people, so be it. Samtang dili sabsang ayon ang kasamtangang councilor nga si Attorney Franklin Jeng Gakal sa maong proposal. Usa sa mga nakita ni Kagawad Gakal mao ang salary grade nga madawat sa matag bulan sa appointed executive assistant. 24, itong EA5 is grade 24, ang sweldo ana mga 88,000. Tapos na EA3, ang sweldo ana mga 50-something thousand. So, murag luwi kayo ang gobyerno magdungag dyan position para lang i-accommodate na itong mga sa company mo nga mawadaan ng trabaho. Kung ba gusto ang ipagawas? Gusto ba lang ipagawas na mahimong mas komplikado karon ang paghimo og balaod under the new vice mayor, no? So, gusto na tayo. Dili na matud pa kini necessary sa opisina ni Nunez tungod sa pila ka tuig nga mipungko si outgoing Vice Mayor Tonton at Sharon na kaya niini. Murag natingala man gani all of a sudden magdungag na po sila. Tanaw na ako extravagant and unnecessary. Kay for how many years natay Vice Mayor Tonton at Sharon before him, nakaya man nila mo trabaho and very, very effective. With the present Senador Naso, I don't know how true these positions are created for purposes of political accommodation. Kuno, ito mga empleyado, mga executive assistant ni Mayor Rivera, mauto ang ibutahan sa maong opisina. Wala man siya palari, apan kung siya man matud pa ang natagan og tsansa isip usasab sa mga nagpapili isip Vice Mayor. Dili na matud pa niya kini kinahanglanon. Dili, no? If maybe kung ako diswerte nga ni Daog, wala na diswerte, no? I will not be asking for those two positions. Kabalo ko nga ang present setup, sobra-sobra na. So, kaya na nimong palihukon ang opisina sa Vice Mayor. Nahimo man gani ni Vice Mayor Ton at Sharon, ano man karon, dali ka mamagdungan kong tao. I respect the view of the good councilor. That is his position, and this is my position. I believe you'll respect my position on that matter.
Sa pagkakaroon gipailawom na kini sa first reading ug positibo si Kagawad Yumang nga mahimo kining balaod. Ug sa pangutana kung dunabay makita nga target person si Vice Mayor-elect Rosalita Nunez nga mupungko sa maong mga posisyon, diskresyon na matud pa niya kini nga mupili og mga sinaligan nga manarbaho. I cannot speak for the mind of the Vice Mayor. She has her own mind. Now sabihin nila na may mga tao na ipapasok. Kaya nga pagkatapos ng June 30, lahat ng tao din sa Vice Mayor na coterminous with the Vice Mayor's office, kawawa talaga. Wala talaga. But that is the sole prerogative of the Vice Mayor. Imposible nga gihimo nila ang maong posto nga wala sila person sa ilang una-una kung kitang ibutang. Tanaw na to during the deliberation because ipangutana kita ko na kinsa ba ang inyong planong ibutang. Ikaduha si Kagawad Attorney Edmar Yumang sa resulta ni adtong eleksyon nga nagpapili isip konsihal sa syudad karong Hunyo 28. Ipahigayon ang ilang oath-taking ceremony sa Hulyo 1. Masaligon siya nga ang tanang saad nga gibuy-an sa katawhan kaniadtong panahon sa kampanya. Dili niya kining paghiyason bisan pa man sa milabayng duha ka termino. Mapahitas-on siya nga ang iyang opisina daghan na nahuman nga trabaho. During the campaign, I made a promise. And I'm doing that. See you on June 30, noon time. Those promises will be written as an ordinance. Lahat yan ng promise ko, within a month period, kailangan matapos ko. At yan ay nakatapos na, nagawa ng aking mga secretary. Check ko na lang, ipasa na natin yan during the first session. At pag natapos yun, wala na ako, tapos na ang promise ko sa buong Jensa. For my office, andyan yung opisina ko, andyan yung mga trabahante ko. Bakit? Yung trabahante ko, hindi ko naman ano yun. Kasi kung i-compare natin sa lahat ng mga konsehal dyan, mas maraming trabaho ang aking opisina. Mas marami akong nagawa. Hannah Perez, Brigada News. Salamat, Brigadang Hannah Perez. Kung ikaw, mga kabrigada nga nagalantaw karon sa may reaction sa pamahayag ni Kagawad Edmar Yumang, mga kabrigada, pwede ka mo magpagawa sa inyong mga mensahe, sa inyong mga komentaryo. Kung nakauyon ba mo sa iyahang posisyon, wa kuno siya pakialam. Kung nagbuto ba mo niya o wala, basta kay iyahang ipasa kini nga ordinansa. Pinagi niya sa itong number 0930-764-0675, mga kabrigada. Wa ko na siya pakialam kung nagbuto man mo siya o wa mo nagbuto, wa siya pakialam basta ipasa niya na. Pero ang atong punto di vista dinhi mga kabrigada, nganong nga sa kadugay nga panahon karon lang na wadwad ang utok ni Kagawad Yumang nga karon lang siya nakauna-una nga ipasa ni. Nganong gusto sunod sa siyam ka tuig wa gyud mo kauna-una nga ipasa ninyo ni nga balaodnon nga magbutang og executive assistance diha sa Vice Mayor's office. Ano atong pangutana diha karon? Ikaduha, kung mapananglitan mga kabrigada, matinuod tong giingon ni Kagawad, former Kagawad, sabagay Kagawad pa man siya ron, Jinggakal, no? Kung matinuod to, ngayon siya nga para lang i-accommodate kining mga executive assistants ni former Mayor Rivera nga maopoy ibutang diha karon sa Vice Mayor's office isip executive assistants, maunay nakabahoga, ambot na lang. Murag dili maayo. Sa bagay, kung iya magikunin ning ipasa, wa magi makapugong. Wa may makapugong, langit ug yuta, baha o bagyo. Dili gyud ko na mapugngan, wa say pakialam. Kung kamo nagboto niya, wa nagboto, iya gikining ipasa. Ipasa kini ni Kagawad Edmar Yumang, mga kabrigada. Pero tanaw na to, karong mosunod nga mga bulan, kung kinsa gyud panalitan mapasa ni. Di ba pud gani i-veto sa mayor, o kung i-veto man, ilan na pud ning ilan na pud ning i-override, o mahitabo gyud nga mahimo gyud siyang balaod. Tanaw na to kung kinsa manglingkod, kinsa gyud ibutang nila. Kay gingon ni Kagawad Jinggakal, posible nga i-accommodate ra pud nila ang dating executive assistants ni former Mayor Rivera.
diha sa buhatan sa Vice Mayor. Maura na ang atong nakita diha mga kabrigada. In 9 years, nga sila naglingkod, wagid sila kauna-huna. Kaya kung tanaw nimo ang dagan sa statement ni Kagawad Jingakal, di man kinahanglanon. Nakasurvive man ang sangguniang panglungsod, nakasurvive man in 9 years nga wala may executive assistance. Nga na magbutang man og executive assistance. Okay? O niya, labi na kung accommodation lang, political accommodation, mao na gineklaro na ginakayo Kagawad Idmar Yumang. Mutuo siguro ko kung buhaton nimo na nga balaod, and then himuo na siya nga regular posisyon para nga ang ibutang diha magtrabaho insakto dili maghuna-huna og politika, magtrabaho na gid sila klaro para sa ikaayo sa atong sangguniang panglungsod, para nga makahimo sila sa silang insakto nga trabaho diha, dili pareha ba atong mga executive assistant sa una ni former Mayor Rivera nga ipatawagan ni og ipatawagan ni niyo di City Council, di man gani manambong, di man gani sila mo attender dito. So, unsay pulos ana karon? Sabagay, diha naman siya ibutang karon sa City Council. Ang magpatawag ana City Council man, o ka ang Blue Ribbon, o ini investigation ngayon mo, di na gini sila kabalibad, ganaman sila. O siya, ikaduha, naapon na sa balaod mga kabrigada, na ay provision sa balaod, nga pwede sila magbutang, wa po tayo mahimo ana. Okay? So, tanaw na ito ning comment mga kabrigada, 7747, Serbal, kana si Yumang, gibuhat rana niya kay Aron, mahatagan og posisyon ang mga loyal sa RCR nga mga wagtang diha sa LGU aron mapadayon ilang mga anomalya. Kita pagyod ilang himuon og bulok. Grabe ha. 8787 mantas kaayo og naong ni si Yumang, klaro kaayo unsay plano. Oh, alaka. From 8787, agree ko kay Attorney Yumang, kung unsa mas makamaayo sa atong beloved Vice Mayor, wala man siguro na problema ng issue na pud mo. Ng issue na pud. Pastilan. Okay, tama man pud. Ha? Napa? 1411, agree ko kay Attorney Yumang. Balik man Drita. 8787. Go, 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 Councilor Gakal. Ayaw gyud tuguti. Mulusot na ilang ordinansa. Yan, mga kabrigada. Nagkatawaan na ni karon. Ang pinakapunto na to din mga kabrigada. Unsa may mga balaod nga ilang himuon, unsa may mga ordinansa nga ilang himuon. Ang bottom line aning tanan mga kabrigada. Og naminaw maron si Kagawad Idmar Yumang, naminaw maron mga city councilors nga mga bag-o, naminaw man ron ang mga musuluray nga mga bag-ong administration, bagong official. Ang tanan ninyong buhaton dapat ang kapakanan sa mga katauhan. Dili ang kapakanan sa pipila ka mga individual. Kinahanglan ang tanang balaod nga atong himuon diha, kinahanglan ang makapahimulos o ang mahatagan ana mga kabrigada o kanang kaayuhan mao ang kinabag-ang dot. Kinsa may kinabag-ang dot sa katawhan diri sa Jinsan? Kitang mga tao diri sa Jinsan. Kita ang kita ang matagaan ana og maayong serbisyo. Kita ang matagaan ana og pagginhawa, labi na sa atong panahon karon nga porting lisura. Naay panahon na to karon mahal sa sunod semana. O gani siguro karon nga semana mo taas na pod ang presyo sa gasolina. Musaka na pod ang presyo ani sa mga palaliton. Unsay dapat himuon karon sa atong bag-ong administration para nga kini mga problema nato syudad diri sa Jinsan nga naga-crop up na, nagapatong-patong ng atong problema. Naay atong mga problema mga kabrigada sa ato ang basurahan nga hangtod karon wala na tagaag solusyon. Basurahan lang gyapon, baho lang gyapon nga basurahan, open lang gyapon nga basurahan. Ay, Ginoo ko. Ang atong daghan kay problema, di na lang nako enumerate kay wala tay oras mga kabrigada. Wala tay oras apan ato ning ipadayon sa paghisgot kay running man katong ordinansa nga ipasa ni Kagawad Yumang,
may balaod ana, may provision. Gikan sa 9661, maayo kagawad yumang at least ginabuhat niya iyang trabaho, isip councilor. Di pareha sa uban, way mga agi. Di man mga basta-basta makapalusot og ordinansa. Kay sutaon pa man intaw na kung unsa ang makatabang kay Nanay Lita nga luoy pod ta tigulang na baya na siya si Nanay Lita. From 1007 taasa og sweldo pod oy. Another budget na pod ang sweldo ana pagkaswerte sa mapilian. Upat ra man na sila kabuok times 80,000 pila 240,000. 4 times 8 mao ba? 32. 320,000 ang budget anak kada bulan. Mga kabrigada, wala na tay oras ang kaning mga issues nga running ato ni padayon ugma mag-update ta sa bulusan. Ugma mga kabrigada, mag-update ta sa unsa bay mahitabo didto og karon sa Marbil kay naisisyon sila i-override ba o dili ma-override ang givito nga environmental code ni Governor Tamayo dito sa South Cotabato. Okay? Kining issues na to diri sa Jinsan mga kabrigada, kining idugang nga upat ka posisyon isip executive assistant sa Vice Mayor's office. Wa na kay nato ni nisgutan kay wa naman tay oras. Kining tanan mga kabrigada ang atong engkwentro sa tibuok kalibutan, ang imong engkwentro nga gipaabot dinhi, giengkwentro nimo, gisalungat nimo ang mga puntos may tungod aning mga issues karon sama niya nang ipasagyod kuno matud pa ni Kagawad Idmar Yumang magbaha man magbagyo wa siya pakialam sa mga nagbuto niya o sa mga nagbuto niya iya gining ipasa mga kabrigada. Streaming sa atong Facebook. I-search lang ang www.facebook.com/Encuentro nga nagatanaw karon si Brigada Carlo Duga-Duga. O di ba ka mga kabrigada sa atong YouTube, i-search lang ang atong official channel, Brigada News TV official channel. Mga kabrigada. O niya, pag-like, pag-subscribe, pag-comment, o i-share pod mga kabrigada para daghan pang malipay, daghan pang makakita sa mga impormasyon, update sa mga issues diri sa atong palibot o sa tibuok kalibutan pinaagi sa atong programa ang Encuentro sa tibuok kalibutan. Mga kabrigada, mao kana naglangkob sa atong Monday edition Encuentro. Sa ngalan ni Brigada Carlo Duga-Duga, magpasalamat ako mga kabrigada sa inyong pag-uban kanato sa atong programa. Salamat kayo nga wa kamo magluya, wa kamo na wad-an og paglaom sa pagsunod purposely to be informed sa mga panghitabo mga kabrigada dinhi sa atong palibot. Kini ang timan mga kabrigada ingon sa atong Ginoo na kinahanglan unahon nato kanunay ang pagpangita sa iyang gingharian uban ang iyahang pagkamatarong kay diha sa gingharian sa Diyos, ang tanan natong panginahanglan, Brigada Kirk, iyang tagbuon o iyang ihatag. Kini si Kabrigadang Val Gilaran sa ngalan po sa atong executive producer Hannah Perez, Joy Arsenio, atong TriCaster operator Rowell Asperga, ang atong udyoman. O ang akong partner din mga kabrigada nga wa galuya, Brigada Kirk. Padayon nga maghahatod kami diha kaninyo sa mga impormasyon na kauban usab mga kabrigada ang kamong tanan nga nagatan-aw dinhi ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Kini si Kabrigadang Val Gilaran nagatuki og nagapanghinaot kanunay nga makabot nato ang ato mga damgog tinguha labi na ikaw pagdamgo alang sa maayong kaugmaon. Brigadang Val Gilaran, Barug Jinsan kanunay. Ug may punta.